相信。去把我自己归爱上你，不肯让自己搞得太紧，把我满心没能够给你，爱你也需有很大的勇气，去把我自己归爱上你。也许有天我已经不自己，想让就让自己苦了自己，好像你是我幸福的意。Auntie, Umalis ka riyan! Sanchay, ang bag mo. Tumigil kayo! Hindi ko mapapayagan ito! Inuutosan ko kayo! Salamat. magaling ka pala magpiano. Tumigil ka nga. Sinadya yun ng mama mo para mapahiya ako. Bakit hindi ka man lang kumibo? Hindi mo ako pinagtanggol. Pinangitan ko na nga ang pagtugtog. Habang kinakalampag mo ang mga tiklado, natutuwa ako nun. Alam kong gusto niya magmukha kang tanga. Pero alam ko mas magagawa mo sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Huwag mo nga akong tignan. Hindi ba alam mo naman na gusto kita? Marunong ka mang magpiano? O hindi man? Hindi ka anak ng CEO? Walang kwenta sa akin yun. Dahil gusto kita. Uwi na ako sa amin. Maaari mo na ako ihatid. Hindi pwede. Bakit naman? Dahil gusto ko muna pag-usapan natin ang naked truth. Naked? Bakit? Anong binabalak mo? Huwag kang nga mag-isip na masama dyan. Ang ibig ko sabihin, pag-usapan natin ang ating nararamdaman. Exciting tong araw na ito. Ano kayang ginagawa ni na Sanchay at Asa? Nung tumutugtog si Sanchay, nakita niyo ba kung gaano kasama ang mukha ng mama ni Aze? Nung hinila ni Asa si Sanchay para tumakbo palabas, akalain mo hinarang nila si Auntie. Akala mo sasabog yung mga ugat niya sa mukha. Tawang-tawa talaga ako. Dapat siguro wag muna akong pumunta sa kanila. Huwag muna tayo magpakita. Kundi baka ipatapon lang tayo sa labas. Alam niyo ba, 3 beses ko palang nakikita ang mama ni Aze. Ganun pa rin ang impression ko sa kanya. Nung mga bata pa tayo, nagpunta tayo sa kanila. Naalala niyo pa ba kung anong una niyang sinabi sa atin? Para siyang Reyna nung sinasabi niya. Asa, kapag pinagpatuloy mo ang pagsama sa kanila, mag-ingat ka, baka maging toko ang utak mo. Nakakatakot talagang mama ni Aze. Wala siyang pinapatawad. Ibang klase talaga. Pero siguro natuto na siya ngayon. Di ba, kahit tayo ng mga tagapagmana ng top 10 corporation ng ating bansa, pinagalitan niya ng ganun. Si Sanchay pa kaya? Baka nga magbayad pa siya ng killer para kay Sanchay. Hindi ko inisip na gagawin ni Sansa yun nang dahil lamang kay Ase. Pero ang nasisiguro ko ngayon, hindi sila basta-basta titigilan ni Auntie. Ano kaya ang gagawin ni Aze? Pangangatawan na kaya niya talaga si Sanchay? Makakahanap ng paraan si Auntie para paghiwalayin sila. Sakaling kakalabanin ni Ase ang mama niya, walang mananalo sa kanila. Alam mo ba ang Maple Hotel Corporation? Siyempre naman alam ko. Kahit na mahirap lang ako, naririnig ko ang tungkol doon. Hindi ba isang chain yun ng luxury hotel sa buong mundo? Yung Maple kinuha sa pangalan ng puno. Oo, tama ka. Kinuha din yun sa pangalan ng mama ko. Pero iba na ang apelyido niya ngayon. Tao Ming Fong ang pangalan niya. Tao Ming Fong? Kung ganun, siya palang may-ari ng Maple Hotel? Masyadong busy ang mga magulang ko. Bihirang-bihira ako sila makasamang dalawa.
Kahit nakapamilya ko sila, para sila mga ibang tao. Yun pala ang dahilan. Kakaibang pamilya mo. Kaya siguro mainitin ang ulo mo. Teka, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Na parang alam mo ang lahat. Sinabi ko lang sa'yo yan. Para sa ganun, ang sinabi ni Mama, huwag mo masyadong isipin. Ako lang ang pwede magpasya para sa buhay ko. Madam, sa maikling panahong binigay niyo sa akin, ito ang nalaman ko. Si Miss Sanchay, hindi po siya anak ng isang CEO. Sa madaling salita, isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. Ang papa niya, walang permanenteng trabaho. Ang mama niya ay nagtatrabaho ng part-time. Nalaman ko ring nakatira silang tatlo sa isang napakaliit na bahay. Pero madam, ang young master, baliw na baliw sa kanya. Tama na. Ngayon, Yudien, kailangan mawala ang insektong yan. Isa siyang malaking kasiraan para sa Dowming family. Iniisip ko, masyado pa ring bata si Azil para gawin ang mga plano ko. Pero sa mga nakikita kong nangyayari, kailangan ko nang ituloy. Ngunit ang planong yan, hindi ba't ang sabi niyo hihintayin niyo siyang makagraduate? Ayoko nang ulitin pa ang sinabi ko, Yutien. Opo, madam. Yung tungkol po sa plane ticket papuntang New York. I-postpone mo yan. Opo. Gusto mong makipaglaro. Wala ka pang alam. 难以忘记初次见你，一双迷人的。 Naku, sinisipon ka na ba? Isuot mo na kaya ang jacket mo. Okay lang. Ano okay lang? Mamaya ako na naman ang sisisihin mo. Dali. Ano yon? Bakit ka nakatingin? Ano sa palagay mo iniisip ko? Huwag mo akong pag-iisipan na masama. Subukan mo lang na hawakan ako. Ihahagis kita dyan. Alam mo kakaibang babae ka. Ang 2 taon nagmamahalan. Okay lang na gawin nila kahit ano. At ngayon narito ako. I'm a man of sense. Alam mo namang ikaw ang gusto ko. Daming sir, matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Bakit mo ba iniisip na gusto rin kita? Sabi ng instinct ko. Instinct? Tama ba yung instinct mo? Bakit? Mali ba ako? Pwede ba magkalinawan tayo? Ano bang iniisip mo? Ang iniisip ko, hindi ko rin alam. Lagi mo na lang tong ginagawa. Pero hindi ko naman talaga alam. Hindi kita pinaglalaruan. Alam mo, sa totoo lang, may gusto akong itanong. Ano yon? Bakit ako pa? Mahirap lang ang katayuan ko sa buhay. Kung tutuusin, walang-wala kami. Marami naman diyang mga babaeng mayayaman at makapangyarihan. Bakit ako ang gusto mo? Bakit ako pa ang pinili mo? Pwede na lang kung nababaliw ka na. Siguro nga. Ha? Iniisip ko rin niya kung bakit ikaw ang gusto ko. Hindi ko pa rin masagot yan. Mayaman ako, kilala at gwapo rin naman. Samantalang ikaw ordinaryo lang. Ano gwapo sinasabi mo? Kapal, ha? Kung meron nga talagang taong ganyan, hahanapin ko siya kahit saan. Masyado ka talagang... Anong tinatawa mo dyan? Gutom na nga ako. Hindi ako katulad nyo. Wala akong masyadong taba. Kaya madali ako magutom. Siya nga pala, meron akong cookies. Ano yon? Hindi pala, wala. Ano ba yan? Wala nga. Patingin! Ayoko nga! Sinabi na kasi Ayoko! patingin na eh. Sige na! Ano ba to? Birthday gift ko sana sa'yo yan. Sa akin to? Akala ko ba nakalimutan mo? Mamahalin kasi mga regalo sa'yo. May nagbigay pa ng kotse. Nakakaya namang ilabas yan. Masyado ka naman, Bruce ko. Dahan-dahan lang. Ginawa ko yan sa bakery.
Medyo nasunog nga lang. Ba't di ka na nagsalita? Para tuloy nahihiya na ako niyan. Pasensya ka na, ah. Yan lang ang nakayanan ko. Wala naman akong pera. Ang dapat sana, cake ang ibibigay ko sa'yo kaya lang mahirap gawin. Ang gusto ko sana yung kamukha mo, kaya nag-practice ako ng 2 araw. Pero yan lang ang kaya ko. Kung ayaw mo, ibalik mo na lang sa akin. Ang saya ko. Salamat sa mga cookies. Ngayon ko lang nakita ang mukha niya na parang bata. Hindi ko na tuloy na kung magalit. Ang pangit-pangit ng cookies na ginawa ko. Pero ito ang nagpasaya kay Dao Mingse. Gutom na rin ako. Kainin na nga natin Hindi! yan. Binigay mo sa akin to. Tiisin mo na lang muna. Basta hindi mo to pwedeng kainin. Hoy, Lay! Tayo na! Tulog ka ng tulog dyan. Bakit ba wala ka man lang kahit sofa? Saan ako pwedeng maupo? May sofa sa sala kung gusto mo umupo. Di bali na lang. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Umuwi ka na nga. Paano ako uuwi? Alam mo naman nag-aaway kami ni Mama kagabi, di ba? Uuwi lang ako pag nasa States na siya. 6:30 pa lang. Ano ba ginagawa mo? Lay, tingnan mo to. Dali, tingnan mo na. Ano to? Birthday gift sa akin ni Sanchay. Tignan mo, kamukha ko to. Sabi niya wala siyang gusto sa akin. Pero mabait siya sa akin. Lay, kamukha ko yung cookie, hindi ba? Kung hindi si Sanchay ang gumawa nito, hindi ko magugustuhan. Kamukha ko ba? Cute ba? Ano ba? Akin na, hindi mo pwedeng kainin yan! Dirigalo sa akin yan! Iluwa mo nga yan! Akin na sabi! Iluwa mo yan, Lay! Sinabi ko makainin mo? Ang lahat ng magandang bagay mayroong... Sino yan? Hindi kami tumatanggap ng bisita! Teka, wala naman ako natatanda. Umorder kami ng dyaryo. Baka bebentahan mo lang kami ng kung ano-ano. Sino ba yan? Ay, gwapo at saka maganda. Sino po bang hinahanap nyo? Naligaw yata kayo. Sa tingin ko, hindi ko kayo kilala. Ito na ba ang lugar? Opo, madam. Ito po mismo ang tinitirhan ng babae. Sino bang babae? Kayo po ang mama ni Sanchay? Paano mo nalamang ako? Siya po si Madam Dao Ming. Kayo po pala ang mama ni Asa? Ano pong ginagawa niyo rito? Pumasok po kayo sa loob! Halika kayo! Tuloy kayo! Maupo muna kayo! Ang sapatos na yan! Ang mga halamang ito! Sanchay! Gumising ka na! Bumangon ka dyan at narito ang mama ni Dao Mingse! Sanchay! Ano ba? Bumangon ka! Narito sa loob ng bahay natin ang mama ni Dao Mingse! Uminom muna kayo ng tubig. Kamusta po kayo? Ako ang mama ni Dao Mingse. Humihingi ako ng paumanhin. Maaga ko kayong naabala. Okay lang. Naku, alam niyo ba, madam, hindi pinababayaan ni Dao Mingse ang anak namin si Sanchay. Yutian, pwede mo nang ilabas. Opo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong mahalaga ang oras para sa lahat ng tao. Naku, hindi! Wala kami pakialam sa oras! Hindi mahalaga sa amin yan dahil marami kami yan! Dediretsuhin na kita. Gusto kong malaman ninyo ang dahilan ng pagpunta ko rito sa bahay ninyo. Ikaw, Miss Sanchay. Hinihiling ko sa'yo na layuan mo na si Asa. Siyempre, hindi kita pababayaan na wala kang pera. Narito ang $10 million. $10 million? Alam kong kabastusan ang gagawin ko. Pero, sa tingin ko, hindi rin maganda ang inyong pamumuhay. Kaya naman, harapin na lang natin ang katotohanan. Alam naman ninyo, may responsibilidad si Asi bilang tagapagmana ng pamilya. Kaya ako naman bilang mama niya, kailangan kong bantayan ang mga pinaggagawa niya.
Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pagbibinata niya. Maraming nakakalat na bato sa dadaanan ng anak ko. At pati na rin ang mga damong ligaw. Gagawin ko ang lahat para mawala sila. Ano man ang mangyari. Sinasabi kaya ng babaeng ito na ako yung bato at damong ligaw? Gusto niya akong mawala kapalit ng 10 million? Ang mangkukulam nito, sino ba siya sa akala niya? Meron bang problema? Hindi mo naman siguro iniisip na seryoso ang aking anak. Naglalaro lang siya. Alam mo, kahit napaniwala ka na ng anak ko, ako na ang nagsasabi sa inyo na bawal na pag-ibig ito. Siguro naman, hindi na rin masama ang $10 million. Sandali lang, ha? Ma, anong gagawin niyo? Bakit niyo ginawa yan? Kunin mo na yung pera mo at lumayas ka sa pamamahay ko! Madam, Ininsulto mo ang sarili kong anak? Alam mo ba kung anong nararamdaman ng isang ina? At ano bang akala mo? Hindi ako pwede maging ina? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ayaw ninyo ng pera? Talagang hindi! Naiintindihan ko. Umalis na tayo. Opo. Sige po. Hindi ako makapaniwala. Hindi pinansin ni Mama ang $10 million. Ang daming pera nun. Ma, pinagmamalaki ko kayo. Bilib naman ako. Ngayon, ang pakiramdam ko parang lalong lumakas ang loob ko. Mahirap man tayo, meron naman tayong dignidad. Ang matandang mangkukulam na yon, baka ang akala niya madadaan niya tayo sa pera. Nagkakamali siya ron. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Huh? Alam mo, iniisip ko, di hamak namang mas mauuna siyang mamatay kaysa sa anak niya si Dao Ming Se. Ano ka ba naman, Shanchay? Hindi ba nasisiraan ng mama mo? Bakit naman ako masisilaw sa $10 million lang? Siyempre, mas gusto ko makuha ang malaking isda. Aba, natural. Gusto ko makuha ang buong kayamanan ng pamilya nila. Pero naku, pinaplano, anak. Paano kayo nakakapag-isip ng ganyan? Mabuti yun. Kaya, Shanchay, gawin mo ang lahat. Kahit kumulog, bumagyo, lumindol, bumaha at kung ano-ano pa. Kailangan mo mapakasalan si Master Dao Ming Se. Galitin mo ang nanay niya para atakihin. Sa ganung paraan, sigurado ako sa'yo na mapupunta ang buong kayamanan ng mga Dao Ming. Huwag mo kami alalahanin. Malulusog kami. Aabot kami na 100 taon. Tiyak may enjoy namin ang matagal ng papa mo. Ano bang sinasabi niyong yan? Wala rin pala kayong pinag-iba sa kanila. Dapat pala tinanggap niyo na lang yung $10 million. Mama naman, mahiya naman kayo sa sarili niyo. Nakakainis. 下着雨，今天是星期几 ，But I don't know 你去哪里。虽然不曾怀疑你，还是忐忑不定。谁是你的那个唯一？原谅我怀疑自己。我明白，我要的爱会把我宠坏，像一个小孩自动在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，要像个大